O sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon, usana kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang Barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha ug patuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa nabatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulong nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab nga lagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del baryo sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis daplin sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bag-ong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublopyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bag-ong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod sa Ilongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90
daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumulupyo sa Barangay Tambis o sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok ni ini sa yuta, ingon man sa natad sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga ni Oswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo, angan nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangaan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinaon nga manimuyo dito lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinaon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrios, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundili daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon.
Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975 nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos nun nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab nga kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. O ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. O imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Bilyana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao o ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang-tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Santa sa laing bahin, dili lamang Hudyaka, Kalipay o Kalingawan ang natilawan sa mga lubulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon.
Kundili aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo nyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun. Pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod Silongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogaryo. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Singlit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record nyatong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanaymoyo sa maong dapit o adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga napit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa Barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron
sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napektahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Sinyo San Juan natulong man sa Pizza 24 o dili sa Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga, gikan sa Pizza 26, matag buwan sa Hunyo, nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pizza 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pizza 24. O lain usab nga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pizza 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat katuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with
Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address. It's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Flachi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villa Pros Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair og diin mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapat dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant.
Stone Grill. Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa Lungsod, Santo. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marion FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 5. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Mga igala, kumusta? Og maadtong good morning na pod, Hilongos! Mag-isa, ako ko, wala ka. Welcome! Sa lain na sabda to kapag panag-uban sa Tolomanon. Haruhay ko Ang inyong Tolomanon. ng ina Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilongos atong lungsod. ko na lungsod. Sangan sa kinubok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Mahal ko Sangan sa tupinanggaon, maghihuna-hunaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan, yamahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. akong pagpalayo, pagtuman sa mga panghandog. Sa gihapon, Sana sa kini yung bus kalagan sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Hilongos no. Ang ito amigo bungoton. Najib Montera Cubio, makigayog kayo pinanggahang tatarang untok alas 11 ng takna ni ining kabuntagon. Kumusta na ikaw karon? Kabuntagon, kaigsuulan ko Hilongos doon ning adlaw mga igalang nga Biyernes. Katapusang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Biyernes igsuon ko, pizza, oy! 18 na oy, sa buwan mga igalang sa Hulyo, taig 2025. Ang akong inspirasyon. Kumusta to mga soki nga mga tig paminaw? Panginaw to nga nakamodel ko sa Piskay, kadasig yung magkamaya. Hindi ito pa parag-uban mga igala sa Tolomanon, ang inyong Tolomanon. Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod.
Kumusta man mo karaw buntaga? Okay ra mo? Pasaylo ang hamo adlaw wa ta mga higala makatingog. Kay hinggara na po lagi na yung burn out. Ako nakulbaan ako ning istiloha nga mo burn out sa musiga na dyan. Mo nang nakahukom ko nga kaysa mga guba niya itong mga ekipo, mas maso pa hindi lang kung tingog. Ha? Di magtimang ako ninyo, asa may mas lakong risgo, asa may mas lako, hanggang lagkadaot. Oh. Ang di ta mo tingog o ang mga guba atong mga ekipo, aber. Kaya ganyan style lang, mga ganyan ini, padung mo ni pagguba sa itong mga equipment. Ha? Kayang sigapaong. Now, kini karon, ang nakaingon ini mga higala, posible, ang kining pag-on-one. Na sigon pas pag-asa, nga doon na mga higalay, tropical depression. Dili kitong banda, ha? Dili itong banda. Kaya itong banda. Kabilugan ng buwan man to. Bilog. Tropical depression. Dili, bagyo mga higala nga gitawag og bagyong krising. Tuwa dito sa kauluhan, apan nakahatag din kahasol na to karon, gumikan sa iyang pagbira mga higala sa hangin nga habagat. Now, alang sa pagpatay sa oras, paghatag mga higala sa labing away ka pagbabana sa lagat sa panahon. Dili magpatay sa oras, aga mo po doy. Hindi mo ito apikiyon. Dili magpatay sa oras. Paghatag dito manggalag, labing awahing update sa lakat sa panahon, ato-atoon ang pag-asa. No. Kaya po ko makabasa-bas pag-asa, ato-atoon sa ang buhatan mahiras pag-asa, alang sa komprehensibo nga paghatag na to manggalag update sa labing awahing nga lakat sa panahon. Atoon ang buhatan sa pag-asa. Naging isang tropical storm na taglay po ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Based din sa ating latest na bulletin, huling nakita ang sentro nito sa layong 325 kilometers silangan huyan ng Tuguegarao City, Cagayan. So yung sentro po niyan ay nasa dagat pa rin, pero as early as now, yung bahagi ng katawan nitong bagyo ay nakakaapekto na dito sa eastern section ng Northern Luzon. So as early as now, nagdudulot na po yan ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Bukod dyan, inaasahan nga natin yung mga pabugso ng hangin na dulot nga po ni Tropical Storm Krising. Maliban dito sa bagyo ay meron pa po tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto naman sa natitirang bahagi pa ng bansa at nagdudulot nga din po ito ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Meron nga pong ilang lugar na kung saan ay inaasahan natin ang heavy to intense o minsan ay torrential o matindi talagang pagbuhos ng ulan at i-discuss po natin yan maya-maya lamang sa ating weather advisory. Samantala, kaugnay po dito sa bagyong si Krising, nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion of Kalinga, northern portion of Abra sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So sa mga lugar na ito, posible ang minor to moderate threat to life and property. Ang inaasahan nating lakas ng hangin pwede po nilang maranasan doon ay from 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours po yan. So dapat po ay handa na po tayo at this time, handa na po at iba yung pag-iingat po ang ating inaabiso sa ating mga kababayan doon.
Samantala, signal number 1 naman, ang nakataas ngayon sa natitirang bahagi pa ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion of Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, sa Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur. Sa mga lugar naman ito ay minimal to minor threat to life and property ang pwede po nating maranasan dahil nga sa epekto ng bagyong si Krising. At 39 to 61 kilometers per hour po ang lakas ng hangin pwede pong maranasan kung saan ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar na ito. Samantala, i-discuss naman natin or pag-usapan natin yung latest po nating pinalabas na track ditong si Bagyong Krising. So, ini-expect pa rin natin, posible pa rin ang landfall scenario over mainland Cagayan o kaya naman sa Babuyan Islands this afternoon or evening. Pero, kumbaga, although meron tayong projection kung saan ay pwedeng tumama itong sentro ng bagyo, ito pong line na ito, alalahanin po natin, meron pa rin po tayong probability cone kung saan ang ibig sabihin yan, as long as nasa probability cone po ang inyong lugar o probinsya o municipality, pwede pa rin pong dumaan dyan ang sentro ng bagyo. Maliban dyan, meron pa pong diametro itong bagyo, itong bilog po na yan. So pag ipoproject po natin from this point o location, kung susunod po ito sa movement ng bagyo, inaasahan po natin maapektuhan talaga ang malaking bahagi ng Northern Luzon, halos buong Northern Luzon, and some parts of Central Luzon, and some parts of Southern Luzon. So maghanda po tayo sa maging epekto ng bagyong si Tropical Storm Krising. So over the next 48 hours, inaasahan natin, posible, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, pwede rin na meron pa ring epekto ito sa extreme Northern Luzon at east at western sections ng Northern Luzon, especially or particular po yung mga pag-ulan at ilang pagbugso po ng hangin. Samantala, by the third day or 72 hours from now, we're expecting na ang bagyong ito ay nasa layo na po ng 840 kilometers, kanluran ng extreme Northern Luzon, and by 92 hours, posible po na nasa layo na po ito ng 1,190 kilometers west of extreme Northern Luzon or in the vicinity of Guangdong Province, China. So outside the Philippine area of responsibility na po ito. Malayo na po sa PAR. Posible by this time, on the fourth day, wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory. Sa araw na ito, posible po ang more than o higit pa sa 200 millimeters of rainfall dito po sa Apayao, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela dahil pa rin sa epekto ng bagyong si Krising. Samantala, yung 100 to 200 millimeters of rainfall ay posible po sa Abra, Kalinga, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, dito sa Quezon Province, Camarines Norte, Occidental Mindoro, Palawan Province, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. So sa mga areas na yan, nabanggit natin yung kung saan ay may shade po ng red at orange, yung more than 200 at 100 to 200 millimeters of rainfall, posible pong mangyari ang mga malawakang pagbaha, kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall din ang pwedeng maranasan sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Aklan, Capiz, maging dito po sa Negros Oriental at Zamboanga del Norte. So, posible pa rin mga localized na pagbaha sa mga lugar na yan, lalo na kung tuloy-tuloy halos yung mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon at ng epekto ng bagyong si Krising. So, as we can see po, hindi lang hangin yung ating concern dito, kundi yung mga pag-ulan po na dulot ng bagyo at baging ng southwest monsoon o habagat. So by tomorrow, we're expecting pa rin 100 to 200 millimeters of rainfall over Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur,
Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at maging dito sa Palawan at Antique Province. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Rizal, Metro Manila, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. By the third day or by Sunday po yan, posible at nakikita pa rin nating maaring maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, bunsod po ng habagat o southwest monsoon. Then dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro ay posible rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall, bunsod din ng habagat o southwest monsoon. Then, ito po yung mga lugar kung saan posible ang strong to gale force winds. Ito po yung mga lugar kung saan ay hindi po kasama sa signal o tropical cyclone wind signal, pero pwede pa rin makaranas ng mga pabugso ng hangin dulot po ng habagat o southwest monsoon. So today, posible po yan sa Batangas, Quezon, the rest of Bicol region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at maging sa Sarangani. Tomorrow naman sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. By Sunday ay sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Northern Samar. At 2 a.m. ngayon ay nagpalabas din po tayo ng storm surge warning. So, posible ang daluyong dahil sa sa passage o sa pagdaan nitong bagyong si Krising doon po sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela at pwede pong umabot. Ang range po ng daluyong na pwedeng maranasan ay from 1 to 2 meters. So, again, ang ating advice doon sa mga kababayan natin, stay away muna o umiwas muna sa coastal areas at hanggat maaari ay iwasan muna o i-cancel muna ang mga maritime activities sa araw na ito dahil nga po sa epektong ng bagyo. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin natin will be issued mamaya po at 8 a.m. So, magantabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa bagyong si Krising. Hilungos! Atong lungsod. Moto mga higala ang atong labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon nga napulos Luzon. Pulos na malamang Luzon mga higalang ilang gi hatag nga advisory mao nay naka-gwapos Pag-asa. Ano ba na kami dire dilin partes Pilipinas? Ha? Kamaado paliwatan ini Pag-asa oy. Nakadungog mong Visayas ang Mindanao sa forecast. Paita ini Pag-asa. Napay weather forecaster ka nag-practice pa. Sagdi sa sunod o katong gihapon weather forecastera, di na ta mo kuha na to. Nagpaabot na mga higala kung sa epekto din sa ato na unsa pulos maghihapon Luzon, Abra, Kalanso na to. Ang ato ang epekto mga higala sa habagat. Oh, naon sa mga mo kato sila basta gani sila epektuhan hapit kada oras na ay update. Pero ari ka Visayas, unsa-unsaon na. Unsa-unsaon na. Isa na may direktor ini Pag-asa ron? Paano ligdong kasaba? Paano ligdong kasaba? Nga naman lagi, kanang para mo kung istibok Pilipinas nga forecast,
Ngano hingkalimtan may taon ang Kabisayan? Nakaibaw man ta nga mao ni epekto na. Tanawa ko to panahon karon oh. Mamitaw lang inano ta mga higalag update sa Pag-asa kay ngano man. Tanawa atong lakat sa panahon, nagkisdom ang atong palibot. Oh, nagkulis maot mga higala ang kalangitan, nagkimot ang atong kawanangan. Pero unsa ilang gi-forecast, pulos na Luzon, Manila. Tinuod jud ilang giingon nga mao ni ang bagong Pilipinas. Ha? Mao ni ang bagong Pilipinas. 2 oras Manila, mga higala kutob. Bagong Pilipinas. Badong pagkaliwat, presidente po ni Pag-asa, oy. Aray! Naka-presidente batag way klaro. Otro po rin mga ahensyahe, samupod ko way klaro. Bida, no? Napay presidente na to nga, unsa mga hiray mo, santop sa una, amaw na na yung plano. Oh, sa nagdanga-danga pa mga higala ang bagyo, nasa ingat nga, we are prepared, handa tayo, naka-in place na lahat ng mga kuan sa bisang unsang mga senaryo. Handa lagi, asa kada. Suma, sa unang baha mga higala sa Luzon. Suma, gibahaan sila pa kayo. Hing resulta ito in place, ni resulta ito handa. Kung sa ito resulta, hingaab. Bongbong Marcos, hingaab. Anong gagawin natin? Diya ka, Bongbong. Nagkiat na mo nagway, bumbunga ka. Leader ba kung lang matawag ka na mong hilak kang nagnanibagso? Leader na. Atong kuha ang base to, mga hilak itandi. Ang atong mayor kanyan to sa panahon mga galas Yolanda. Super typhoon to, ha? Super typhoon to. Nakabati, magod mo ni kanhi mayor, karon bisi mayor, Bintong Bilhermosa nga niinyon, unsa itong buhaton? Hingaab ba mga higala ang atong kanhi mayor panahon sa Yolanda? Hingaab ba nga maingon nga, kung unsa man ta? Super typhoon to, ha? In fact, he showed leadership. Iyang gipakita, iyang klarong liderato sa mga hilongos nun atol sa ka-super typhoon. Pero ni ay Bongbong Marcos nagbaha lamang gani, wakit ibagyo, nagbaha ra, hingaab na. Aray! Purbida no? Pagkaladuras tinuod din tawhana, oy. Pagkaladuras tinuod din tawhana. Ngano magod lagi intaong ka na may itong gibutaran. Taon. Ida. Palawar ha. Hay manabita ilang leadership yan ha. Hay nabita leadership ining Bongbong Marcos. Ha? Leadership di mo na matawag ka na mo hilak o ngagalag doon na magbaha. Maunay presidente o nasod. Ha? Ginoo ko. Naghilas-hilas. Karon nagkigtagbo maghilas sa presidente sa Amerika. Naghilas-hilas ka lang, Bong. Naghilas-hilas na makabumbunga ka. Nagkahibaw ka Donald Trump ka muhilag ka magbahas inso. Ay! Diyos kanimo. Pagka kaya ito presidente ba? Pagka nagkatun lamang. Kailan ito tiwason? Kamu na tiwas nila.
Oy, dito amigo. Dito amigo, Brad Pitt Pata TV. Dito amigo. Habagat. Unsa ka na ng habagat? Paminaw na, manatikoy, manatikoy. Unsa ka na ng habagat? Hab kuno dumpling sa dagat. Hab dumpling sa dagat, habagat. Otra mo rin ini, wala mo kay lamin dogay do. Ala oy. Sige na lamang, no? Ato na lang sa tagaan, makikala sa benefit of the doubt. Sila na yung mga klases tao, mga ini, mga galag, mo ni magdaghan, pero gamay ra. Ara. Karon, doon ay daghan, mga galag ng mga lugar, dito sa Luzon, ang Y klase. Dinis ato, wa may suspensyon. Ha? Suko kabataan. Sukong kabataan. Kay why suspension sa mga klase? Ingara makating, anak ka sa devil. Now, unsa man ito mga balita karon? Ang mga nagunang balita, kapoy na masisunod yung mga sabongero, oy. Wa mo ka po dyan, sisunod yung mga sabongero? Nakabantay mo? Ikaw, Brad Pitt, nakabantay ka? Hasta mga higala, kapila na hinganli, kinis atong ang. Hasta makapila hinganli na sa atong ang. Nga maoy, usa sa mga prime suspect. Niining, dili lamang kay person of interest, ha? Sa una pa ning mga simana. Ikatulo na ron ka simana. Nga, siging gitumbok mga galas, atong ang. Isa mga kaso, nagpatong-patong. Mangutana ta. Nabay atong ang gipusasan? Ha? Nabay atong ang nga gipusasan? Di ka ha, publicity repunis gobyerno? Ha? Sige, nagaingon mga higala, mga dagkong tao ang involved ini. Mahimo nilang mapalit ang judiciary. Puro mag na propaganda o palita po me. Ha? Si Boyeng Rimulya ba? Muro ba nagsi propaganda? Kana sige nagabansiwag anak ko nga, mahimo nilang mapalit ang judiciary. Mahimo nilang mapalit ang atong PNP. Kuwang naman mo ingon sa palita po me. Aray! Ha? Sige lang mga propaganda nga atong ang apil ini, atong ang apil ini. Habay atong ang napusasan. Nga ang ordinaryo pa rin tao mga higala, ordinaryo pa rin tao na-involved nini. Bisan pag-usar ka tao ang imong mapatay, ma-involve ka gani mga higala murder, automatic binaklirong kag pusas. Ha? Automatic binaklirong kag pusas. Pero niya, niya ay na-involve na bilyonaryo. Ispoko ni mo na ang kita. Panguros mo na ang mga likuranan. Pila na gi banabana Gi banabana pa ni. Nga kita mga higala ni atong ang.
atol sa paglipang pag-ayo sa isabong. Pinay gimana ba ng inyang kita? Matagbuan ha? Gimana ba na mga higala nga mukita si atong ang matagbuan og 1 to 3 billion pesos. Hilungos atong lungsod. That is with a B. Billion. Dili lamang kay million. Billion. Hilungos atong lungsod. That is the time mga higala of 2020 to 2021. Hain man nagbuhis ni ining bilyonis ni siya. Aber? Hain pa dong ang bilyonis? Ato panahon na nilipang mga higala pag ato mga sugal. Ha? Nilipang pag ato sugal. Time pa. Kisa na pa si Ugda ato? O mangutan na pa si Ugda? Mangutan na tag. Kisa pa si Ninti ato? Aray! Masako na po mo niya. Masako na po mo niya. Kanina yung tinoon. Ano makak na po ko? Ha? Isa man ko na presidente ito panahon na eh. 2020 ganis 2021. Mao man ang paglipang pag-ayo sa Pugo o sa Isabong. Be, isa presidente. Yinsa. Tubag! Pangutana, gituyo to mga higala, ilang gitugutan at that time, ang mga sugal, Isabong, Pugo, under na guys mga higala nga, donay dakong buhis nga makulikta ang gobyerno. Hilungos atong Kay lungsod. matod pa, dakong pagkalkansis nasod tungod mga galas COVID. Di na tinuod na. Ang COVID, 2020 ngayon 2021. Oh. Down mga galas ekonomiya, happy tibok kalibutan. Oh. Karon, gitugutan ang mga sugal. Online gambling. Oh. Karon na problema na ta. Oh. Diya pa yung mga senador, mga gala, mga investigar, ini, buwan pinal, wadiri, wadito po. Hasta pag Gcash o kagpimaya, pagkasanon pa. Lumalumang investigar ni mga senadora, wak mo na kasabot. Ha? Mador mo ka na og dos Tolentino, oy. Mador mo ka na og. Balik ta. Kakinsang liderato man to nga nagtugot sa mga sugal kay aron nga makabawi ang ekonomiya sa Pilipinas pinaagi sa buhis ining mga sugal. Kang kinsa 2020 pa man to 2021. Kamo na ito ba? Kamo na ito ba? Kahibaw na mo. Kang kinsa tong presidency. Karon mangutana ta, hain naman ang buhis ni atong ang aber. Di ta pakutan na, kaya na mas dehig. Aray! Unsa na naman sa yun nga, ipahid na po ng digong, kining tanan. Kaya kinsa man ito maningil na, aring bongbong. Ha? Nga mo hilak ba yan ang magbaha, kini papaling na ni mo buhis? Ha? Klaro man nagtanaw di, man ikatubag di bungbungan eh. Ha? Wa mga di ikatubag mga higalas baha, kini pakahang mga nangawang buhis. Ano ko sa ba, dili pa ito yung panahon? Hindi pa ito yung panahon. 2020 nga 2021. Na mangutan na ta, mga nga na po mo diha, antay ka Duterte. Di mag-antay, nangita, ramang ko. Hain pa doong agbuhis, ini. Kay mao man ni ang ipropaganda mga galang digong ngadto nga kay kuan lagi kay akan si ekonomiya sa Pilipinas ikan sa COVID tugutan ning mga isugal. Oh, karon hain man na padong. Wa man magisgo sa tungang og buhis isang 1 to 3 billion a month. Ismoko ni mo na usaw ka na paghurot. Be,
Usaon ka na paghurot ng 1 to 3 billion a month? Di ta maka... Di na matingang. Nakauyab sa mga galang Gretchen. Oh. Karon bago na po. Sunshine. Aray! Ngayon mo, ay, suya lamang ka. Di ba ka masuya, kaya naman ko asawang guwapa. Wala niya. Wa magkumasuya. Naningil ko as taxpayer. Be. Muna diha. Muna yung nakaparat na to. Ha? Kay ato lagi. Wala lagi siya nahuna ng idolang idol ang na-involve. Kaklaro na ni Ana, doon na mga higalay, mga anomalya. Doon na yung mga nangawagtang. Unya, muling yung ulam na kay anong idol ang na-involve. Ha? Pero bitaw mga higalag, laing mga tao ma-involve na sa tayo yun. Preso na! Maula diya. We have our own selective justice. Selective bang katuta? Di man ta mga higalang mutanaw, unsay kamatuuran? Ang hubo ang kamatuuran mao, nga way tarong mga higalang nagdaas ng gobyerno sukad 2016. Hilumos atong lungsod. Ha? Giana na ito makagalingon sa pagbinastos. Sugo 2016. Oh. Gipaka-normal mga higala ang pagbinastos. Gipaka-natural ang pagpatay. Time paragod. Normal ba tayo ini? Ha? Unsa bitaw mga higala ang inyong bata na mamalikas na silian nito ba? Nuli lang ang mga bata to na confused. Confused ang mga bata. Nga naman, sa durong pamalikas ni Nigong sa TV, durong katawa ilang mga ginikanan. Ha? Pagakpak naman. Pero ang ilang bata mamalikas, siliag baba. Time paragon. Ha? Diya, tinood. Di ba na tinood? Ha? Namakak na buko? Sige lang bumakak. Nawa ba? Ato mga higalang moral compass. Nawa, oy. Ha? Nawa ito moral compass? Ispuko ni muna. Gipaka-natural na to mga higala ka ng patay. Tanawa ni anak karon, ang anak. Ha? Unsa ka no og si Leni Robredo pa mo naghisgot ato mga higalang. I imagine myself cutting his head. Ha? Unsa ka? Unsa ka? Si Leni Robredo pa mo nagsulti ana. Nga I imagine cutting Digong's head. Ha? Be? Unsa ka? Og si Leni Robredo maoy naglibod suroy tibuok kalibutan nga nag-auhag sa mga Filipino community pagkasuko inong gobyerno ha. Be? Unsa ka? Unsa ka? Og si Leni Robredo dili mutubag mga higala kadyanto sa iyang mga gasto. Ni apa? Ano ba pa mahuman? Kaya ito komersyal karon ito taon. Ni apa? Ni ay spokesperson karon nga gitudlo mga higala ang vice presidente. Mura nakabantay na dyan nga medyo uwaw naman. Ha? Maka-uwaw naman eh. Habit naman tayo ng statement na ho. Masupalpal. Niya jay spokesperson. Nga matod ba? Mao lagi ni kisok ang Sara. Kay gamay lagi kayo ang budget nga iyang nadawat.
Pila man ko na budget dyan na dawat? 900 million! Kang lini niyan to. Pila? Pila kang lini? 1 million! Nagbagot-bot mas lini Robredo? Matot pa siya tig pamaba. Di lagi mambuhat sa Vice Presidente ang isang mga angayng buhaton. Isang mga proyekto, isang mga programa, isang mga advocacies. Tungod sa kagamay na sa budget na ilang nadawat. Time paragod. Ang angat buhay laging lini Robredo kanyan to. Nananay 1 million nga budget ang Office of the Vice President. Wa man lang yung magreklamo. Wa man lagi magambangol. Nabuhat na lagi nila ang isang angay buhaton as Vice President. Nanawa ang comparison. See the big disparity between Leni Robredo and Sara Duterte as Vice President, ha? Tanawa ang dakong disparity nila. Di makalihok o di mamot og 2 billion isang budget. Bita si Leni in taon 1 million ra nakalihok sa mga ila. Tibok nasod doon sa angat buhay. Be? Kisa may hangol ining kwartaron. Mau na diha. Wa pa kasunta kita, ana. Wa pa kasunta kita, ana. Wa pa ganito maghuman ining isyo mga higala may tungod sa kwarta nga wa maadto pagkahusay. Mapit na ni Sangko mga kaigsunan sa impeachment, Article 1 gay na. Ha? Sa impeachment? Kanang kwarta mahilang way klaro pagkahusay. Wa ra magkadimao ang ito Vice Presidente. Wa magkadimao klaro katong way alamag. Ha? Isang gi-confused mga higala ang publiko pinaagi sa pag-define anang confidential o intelligence funds. Klaroho na to na. Ha? Kanang confidential funds pataka ra masol ti Sara ini. Abot abogada man unta ka lang nagpasar man taon kini. Ha? Ano man taon ni Sara nakapasar man nagbar nga pataka pala man isulti ang taon. Kanang confidential funds dili na gamiton sa paniktik mga higala kinsa na ilang gipanidaan. Lahi na sa intelligence funds. Ang confidential funds dili na gamiton sa pagpangita kinsa ni mga tawhana dili. Lahi na siya. Ang intelligence funds kana muna pwede ka mo gamit og aliases. Mga alias kato may Regis Piatos kana alias kay intelligence funds kana dili na gamiton sa confidential funds. Mo man ito gigamit. Isang dipinsa, matod pa niya. Langamit og alias, kaya lagi. Confidential in nature. Pataka. Pataka. Abogada man unta, pataka. Sadong. Ang mo gamit og alias kantorang gamitan nimo kwarta sa intelligence funds. Apan wa magpasabot nga kumpleto nga dili mailan ang tao, dunay usa ka vault nga sudanan sa isang kumpletong detalye. Awiyon mo, dili na confidential, dili na sikreto. Oy, mao may giingos balaod sa intelligence funds. Mao may giingos balaod. Wa kay bang sa abogada na? Ibang hambog na ba? Abogada ko na Sara. Mauganin na itong utana ta. Na abogada, makanan siya kung sa kamauan na. Uy! Baka pangutana ng ano to, nakapasar man tao ng sarahan eh. Oy! Ha? Masuko na po mo niya. Masuko na po mo. Nili lagi. Wa lagi sa mamao. Ablihe ito na. Wa lagi sa matunong. Sajup lagi siya. Sajup. Di ta mo daping mayag tungod naman kay ato sa idol.
huna-huna ato ng kwarta ang nagkawari-wari. Entitled ka ta mga inyala mangita sa kwartang nangawa nga gisun sa sobrang eleksyon? Nga dili to ato? Ha? Suma, entitled ka ta mangita sa mga leader. Atong i-hold accountable ang mga leader. Entitled ka ta. Suko ka ta nawa ang kwarta nga dili para ato. Be, karon di ay atong kaugalingong siningtan. Di tama entitled papaningil ini. Mo inyo ta, ay na nagulit ana. Okay ra na. Egon. Labon sa kontas mga leader, entitled ka ta. Sa atong kaugalingong buhis ni noon, di ta entitled. Uy nadaot na. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. O na hugaw patas dirty ini. Oy, alas 10 kontinuoy na. Balik pa tayo, man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies.
Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atame Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka hilongosnon nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marion FM. Anong tag na alas 10:53 nas kabuntagon. Balik mahir sa pagpag-uban sa tulamanon. Ang tulamanon nga hilungo sa tulungsod mga isuon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Bagosab, Hilongos! Sa gihapon, panahin ko muna paminaw niyo, Bus Kalagats Kanginan. Ang ito amigo nga way paglubad. Ang ito amigong bungoton, Najib Montira Kobyo, makigoyog, ay pinanggahang to tagarang untop alas 11 tak na niining kamuntagon. Tugnaw nga kabuntagon kay Soran ko, nining adlaw mga galaga Bernes. Pizza 18 na ay sa buwan mga gala sa Hulyo toy 2025. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun. Ikaw ang adlaw mang Bernes dero no. Nawa aron sa unahon na. Bando na yung ugma po. diha sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong Time pa, di ay lain mga higala nga agi panghatag ang PCSO nang hatag na po mga higala og 387 ka mga bag-ong ambulansya kadto sa mga local government unit sa Luzon. Sukat pa kanya to hangtod karon wala yung trabaho ng PCSO. Sige na panghatag mga ambulansya. Waka sa mautro lang na hona. Ha? Wala silang kita sa mga ospital, mga dagang ospital sa mga syudad nga maunay nagbonsisok pag-ayo sa daghang mga pasyente. Ngano man, tungod kay ang mga local government unit sa nakadaiyang mga probinsya, unsay naa nila mga ambulansya. Unsay pasabot ana nga sa ato pa ang inyong mga pasyente itumod sa mga dagkong mga ospital. Ngano man, wa may mga pasilidad ang ilang mga tambalanan. Unsa magreklamo ta nganong nagpunsisok mga gala mga pasyente sud sa mga dagkong tambalanan sa mga syudad? Panahon ng tingali utrohon mahilang mindset in PCSO oy. Mga ekipo na pod sa mga ospital i-equip ang mga nagkadaiyang ospital sa mga probinsya aron nga di na maghuot ang mga pasyente sa mga tambalanan sa mga dagkong mga syudad. Hilungos atong lungsod. Wa mo muli pinalit ang ambulansya? Ha? Sabi sila mo kira komisyon ninyo kada usa ana?
Gi-equip ang matag ospital. Di nila mas ato, oh. Di nila masilungos. Kanang general. Sige, ang imong tawag general. Bisag balaod ang nagingon mga gala nga Emiliano Melgaso Memorial Hospital na. Ang itawag, bisan ka ni sa direktor niya. Ha? Otro bang way buot? Balaod ang nag-ingon nga ang pangalan ng ospital na Emiliano Melgaso Memorial Hospital. O sa itawag nila silang ospital, General District Hospital. Asa ka, Trek? Uy, ka mo ni General, pagtarong mo, General, oy! Ha? Mismo ka rin sa kukuling hospital, huwag mo kaila? Ha? Musubak mong balaod? Republic Act nag-ingon ana nga Emiliano Melgaso Memorial Hospital ka na. Pero mismo ang direktor, mayon General Hospital, District Hospital. Tiyan na mo ron, nag-kiat itong nagway. Ha? Kung sa tawag ni Mane, wala na mag-kiat, klaro ana, gisugo nas balaod. Nga ang pangan ana Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Tay paragod. Naka-request magod mo na og dugang mga ekipo. O ambulansya po yung request. Ha? Wala ba ko tayo plano atong i-improve mga gala ato itaw medical services? Ha? Kini under manis probinsya. Oh, kini atong Emiliano Melgaso Memorial Hospital under nis probinsya. Wa ka ta ka-request dito. Og mga mo naka-request mo, wa mo tagai pa. Wa ka mo makasig follow up. Kana bang request ba dang hangjo lubo ba? Oh. Labon sa mga assignment sa mga doktor o sa uban mga staff niya, hangjo lubo ta. Oh. Pero og ari mga ekipo di tagahangjo lubo mayon ta. Wa pa man. Unsa ka ginyo assignment may ingnon wa pa man. Mau na diha. Dili man kita mo direkta nga kini ang apektado. Unsa na? Ato ra paaboton. Oh. Pero unsa kano ato bang assignment mo ko ano? Kini bang pagka destino ba to diha ba? Oh. Mo gi unsa no di ka magsige follow up dito ang bangol follow up. Mo na naing ko lagkiat ng mga dagway diha. Aray! Aray, oy! Sa ikaw panahon. Tulog mo na pohon. Walang tagtikongkong kay tugnaw. Alay, tulog mo na pohon. Sangan, mga kilos kitibok, ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tubig ng gaon, mangyunaog yung mga baga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan yung Mansa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagat kangina na ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigong bungoton na si Montiracobio manamili itong muingon. Ang katarong ang kangayan na kamiling idlas kaya kung dili pangitaon sa katauhan. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Good morning Hilongos. Sorhay Hilongos, atong lungsod.